April 2024. Nung malapit na matapos ang internship namin, tinanong ako ng mga kasama ko, magpo-boards ka this year? At ang sagot ko naman, hindi. Bakit? Yun pala, naghahanap sila ng kasama mag-enroll sa review center. May discount daw pag 10 kayong mag-enroll, kaya gusto nila sabay-sabay na. Tinanong din ako bakit di ako magbo-boards at ang sagot ko na lang ay, pahinga muna. Kung totoo, magbo-boards talaga ako after graduation. Patugo nga lang sana ako kasi natatakot ako malaman ng iba na bumagsak ako. Plano ko lang mag-self-review para sa boards gamit ang mga materials at notes na naipon ko sa school. Pero habang pinag-uusapan ng mga kasama ko yung review center, bigla tuloy ako napaisip. Ako ba talaga mag-self-review ng materials gamit review sa school mag-review na lang? Pinag-isipan ko ulit yung plano ko. Sinamahan ko yung mga kasama ko sa enrollment, nagtanong at kinausap ko yung mga kaibigan at magulang ko. At sa huli, isa na rin ako sa mga enrollees ng RGO para sa 2024 Psychometrician Board Exam. Wala din naman akong plano para gumawa ng vlog or video tungkol dito. Pero habang papalapit na ang exam, nahuhuli ko ang sarili ko na madalas kausapin ng camera. Siguro pang stress relief or pampaalis ka ba, pero sayang naman kung di ko i-compile. Hi, ako si Lemuel Banawal Tindungan, isang RPM, at ito ang aking kwento patungo sa board exam. Today is May 14. Siguro second week ng review. Medyo simula na ang pagsaseryoso ko ng pag-review. Ngayon, nire-write ko ng notes ko kasi ang daming notes. Daming PowerPoint slide, additional notes nung nag-go over kami sa enhancement grades. Maraming i-rewrite for subjects. Dami nga eh. Hindi ako nagpipicture, pero ang bilis lang kasi sir. So, hopefully matapos ko this week. Afterwards, later, sasagutin ko na naman yung take-home exam for our third meeting, which is psych assessment. Kasama ko ang aking kape. And I hope matapos ko today. Ang kailangan ko tapos. May 19. Ngayon ay 2:45 to 3 p.m. and nag-rewrite lang ako ng notes for the whole week. Kasi ang dami. Ganda sulat ko dito. Okay, sorry. Last week kasi, yung speaker namin si Sir Jojo, nagsimula kami sa psychological assessment. Tapos ang masasabi ko lang is, wow! Sa tagal ng course ko sa psychology, bakit parang wala akong natutunan? Hindi naman sa wala natutunan, pero parang in-expect mo na at least 50% ka pa. At least may alam kong 50%. Pero after nung review sa psychology, sa psych assess, parang grabe, parang less than 50 lang yung alam ko. Ito yung notebook ko for review. Dito ko sinusulat lahat. Ang gulo. Ang daming open spaces kasi syempre hindi ko alam yung flow ng discussion, so eme lang. Ito yung notebook ko kung saan ko iisip. Anyways, ito yung notebook ko kung saan ko linalagay lahat ng notes. Kahit hindi maayos. Tapos ita-transfer ko dito sa isang malaking notebook. Anyways, hindi pa rin ako tapos mag-rewrite. Parang ang dami ko pang kailangan matutunan sa psych assessment. Hindi nga tapos yung kay sir. Meron pang part 2 according sa schedule namin. Sorry din at magulang itsura ko kasi pagising ko, kumain, nagkape, nagsulat. This past nights, naglalaro lang ako. Oh my God! Siyempre, pang-distress. Pre, matulog na tayo. Okay, so lahat ng notes ko from the discussion, tapos na-transfer ko na sila dito sa medyo mas matinong notebook. Sheesh! Tapos na ang rewrite. Tapos na. Nga lang psych assessment lang yun. Pero at least Sunday, natapos ko na yung rewrite yung kay Sir Jojo. Hopefully matapos ko this week at mabasa ko na yung mga truths. Sheesh. Week 4. Ata, 5-1. Week 7. Halfway through. Anyways, ako ngayon nagsaseryoso na. Binabasa ko ng psych assessment kasi alam ko yun yung isang subject na kailangan kong i-focus. Tapos ang init ngayon. Bagyo. Umuulan ka buong week. Tapos ngayon ang init, ang hirap mag-focus. Kaya nagsisingot ako nito. Thank you Jordan kasi nakatulong to. Nagigising ako dito pag antok. Singhot, parang drug addict. Anyways, yung plano ko mag-review sa labas, hindi ko nagagawa kasi lumalabas ako. Past week na to, lumabas ako ng daming beses para sa grad photo. At saka, wala na akong pera. Ang mahal! Ang mahal mabuhay! Anyways, hopefully matapos ko ang review ko sa psych assessment kasi magbabasa ako ng ibang manual afterwards.
Right now, ngayon, nasa Yellow Trail ako ng Camp Janhay. Taking a little walk kasi ginamit ko yung opportunity na to habang naglalakad. Mapag-isip lang. Parang medyo mapasarili. Kasi syempre iba pa rin ang pag-iisip pag nasa bahay ka versus kung nandito ka sa labas. Pinili ko ang Camp Janhay. Pinili kong maglakad ngayon kasi medyo na-overwhelm ako sa review. Has not been easy. Mahirap. It's been difficult. Kasi aside sa ang hirap ng topics, I mean yung pag-review talaga na todo. Siyempre there's been doubts sa kakayahan ko bilang isang estudyante. Siguro isa sa rason kung ba't ako na-overwhelm. Kasi nga parang mas hindi ko alam kung saan ako talaga magsisimula. Hindi kagaya ng sa college na isang module alam ko saan ako magbabasa at alam ko saan ako magtatapos magbasa. Dito kasi parang talaga maghahanap ka. Pag-aaralan mo talaga yun yung mga 4 courses ng psychology. At dahil yata dun medyo na-overwhelm ako. Siguro din kasi parang pagkatapos ng internship namin yung 4th year ko sa college, diretsong sabak na. Siguro hindi pa ako masyadong na-prepare. Hindi tama yung mindset ko. Kaya nung simula nung review, yung test taking, diagnostic, yun, hindi ako prepared. Kaya siguro yun importante din yung mind setting, no? Yung parang handam mo yung sarili mo na talagang maghihirap ako para dito. Siguro yun yung kulang ko pa. Nung inopen up ko to sa nanay ko, may sinabi siya na start slow, start small. Tama nga naman. Ako yung tipong tao na kung merong gagawin, sisimulan ng buo. Hindi ko alam kung magigets, pero basta yun. Parang magsisimula na lang akong buo. Tapos, dun, ma-overwhelm ako kasi syempre hindi ko inayos. Hindi ko iniwala yung mga gagawin. So, yun ang isa kong pwedeng gawin. Actually, hindi pwede gawin. Yun ang isa kong gagawin. Start small. Di naman importante na I start big. Alam ko namang sa sarili ko, hindi ako yung taong ganun na sa review is bigatin talaga. Fucked up ang aking attention span. Pero, you know, I do what I can for me. Kasi ang strategy ng ibang tao, hindi naman talaga gagana sa iba. I do what I can because I am who I am. It is what it is. Pero at least I do what I know is right for me. June 15. Ilang days na lang ba? Wait lang. Whew! Katatapos ko lang yung previous ko na vlog dun sa Camp Janhay. Okay naman, medyo kumalma yung isip ko. At least effective ang paglalakad. So kung kailangan nyo ng, to clear your mind, Camp Janhay. Kinakabahan ako. Pero kasi kinakabahan ako sa boards. Siyempre, kahit naman yung kahit sinong katalino, no, medyo magkakaroon ng anxiety sa boards. Kasi boards, boards. Ngayon, at the moment, nasa process akong tapusin yung pagre-review kay Cohen sa psych assessment. Kasi assessment, ang isa sa alam kong subject na super hirap ako intindihin. Lalo na sa interpret ng test results, different types of test. I mean, yung mga test niya na yung etong test, ano bang mean nito, yung mga ganun ka. After nito, magpo-focus naman ako sa AB Psych kasi sa RGO schedule ko, ang next naming pag-uusapan is AB Psych. Ako ay medyo okay lang doon siguro, pero syempre may times na nalilito pa rin ako sa terms. Kagaya ng schizoid sa schizotypal, alam kong hindi dapat, pero dahil nga sa pangalan mismo, nalilito ako sa schizo, yung word na schizo. Minsan na pagpapalitan ko sila. So, minsan nahalo ko pa kasi, ayun, yung sa schizophrenia form, schizoaffective. Alam ko yun. Nalilito lang ako. So, kailangan ko talagang pagdiinan pa yung understanding siguro. Hindi dapat ako magkakape, pero yun na. Kape ko. French press. Matino naman ang tulog ko. Nagkape naman ako kanina. Pero nung nagre-review ko, grabe. Yung nakailan ka ng basa sa sentence. Actually, paragraph. Walang pumapasok sa utak mo. So ngayon, nasa second or third yata akong kape. Kasi hindi ko talaga kaya. This Saturday, katatapos ko maglaba. Yes!
nagigising na ako ng maaga. Achievement. Para matapos ko yung chores ko. Actually, hindi nga eh. Pero, you know, okay lang. Okay lang. Basta kasi yung paglalaban namin medyo mabigat talaga. Para sa akin na. So, at least tapos ko na yung laba. Yung goods. Itong hapon. Tapos naglaro ko ante. I'm so sorry. Nag-watering weights muna ako. So, ito nga ngayon naman is magre-review na ako. Hinintay ko lang actually mag-boil yung kape. Kaya ako nag-vlog. So, after 4 minutes, yun! So, pwede na yung kape. After nito, after nating... Oh, amoy nyo. After nito, magkakape na ako. Tapos, sasaba ko ulit sa pagre-review. Tulungan mo ako kumain. Okay? Kaya let's decide. Let's decide that you will do whatever it takes in order to pass the board exam. Kaya po ba? Sige, let's do our chant now. Ready? Begin. I can do it. I can make it. I will become the first and be the number one future plans. Magkita-kita tayo sa ating board. SEC? Ano? Hindi. Sa tayo magkikita-kita? Saan magkikita? Sa field. Yun na. Okay, thank you very much. And I wish you all the best. So, ba't ang itim ko? Small update. Today is 7. I think 30 days left na lang sa boards. And katatapos ko lang mag-intense review sa IO site. Sasabihin ko lang, sa Block 3 schedule ang aming IO site is si Sir Patrick Gutierrez at nakatulong siya. Nakatulong kanyang discussion parang basta parang nagkaroon ako ng idea sa flow ng IO site dahil sa kanya. And super thankful ako kasi at least dahil dun sa guide na ginawa niya and plus the TOS. At pagod na ako. Small update sa room. Nakain na ako ng psych. Plano ko talaga gawin to pero medyo mabagal lang kasi hindi ko na-record process kasi ang daming nangyari. Graduation, brownouts, converge, nagloko. Itong nasa wall ko ngayon, AB Psych. Hindi ko ata malalagay lahat ng subjects pero yung mga importante lang. Ang next na i-hang up ko is something related sa Industrial Organization Psych. Siguro like yung structures, conflict, difficult people, yung mga ganun. Kung last 2 weeks or last month, ganyan yung anxiety ko. Now, medyo ganyan. Na-handle ko lang inside. Parang natatago na push down ko. Bukas, I will start with psych assessment. Next week kasi will be our last lecture sa RGO. Second to the last. Included pala yung rationalization. Third to the last meeting, pero our second to the last this lectures. And, hindi ako excited sa psych assessment. Pero I hope na maintindihan ko kasi yun yung isang subject na alam kong kailangan ko talagang pagtutukan. Right now, medyo magulo. Nagugulan pa ako, I mean. Pero at least, ina-identify ko na meron akong progress. Kasi pag sabihin kong wala akong progress, alam kong mali naman. Pinagpupuyatan ko naman to. Anyways, gusto ko lang mag-update kasi, wala lang, na-feel ko lang. Ngayon lang ako nakapag-vlog. I hope talaga na next. I hope talaga na makapasa ako sa boards. Ayun, di pala yung gagawin ko. Affirmation notes. Para sa mga medyo mababang self-esteem sa sarili. Gumawa kayo ng self-affirmation notes. Idikit nyo din sa lahat. Wag lang reviewers. Magdikit din kayo ng self-affirmation notes. Para naman medyo, medyo magaan naman yung pag tumitingin kayo sa kwarto nyo, magaan naman. Anyways, yun lang. Good luck sa atin. Okay. Today, July 19. How many days before boards? Pero malapit na. Kapon yung last discussion namin sa RGO. Medyo masaya ako kasi hindi naman mataas. Pero acceptable na yung score ko. Parang nagulat ako. Nasama ako dun sa pinapatayo ni Sir na matataas yung score. Yung mga usual top scores ng Block 3, wala kahapon. Hindi tumayo. Taka talaga ako dun eh. Alam mo dahil dun, napaisip ako, baka mali yung score ko, pagbilang ko sa score ko. Sure ba na yun yung sinasabi ni Sir na score? Yung ganun. Pero talagang imposter syndrome? Pwede ba yun sabihin? Parang nagganon ako. Nung nakatayo nga ako mukha akong hindi masaya. Hindi naman dahil dun, na-anxious lang ako. Kasi, what if mali pala, no? Yung parang kumukha ko ng spotlight tas hindi pala para sa akin. Yung parang ganon na feeling. Marami kasi yung mga high scores sa Block 3. Tapos nagtaka talaga ako, bakit hindi sila tumatayo? Sabi ko sa kaibigan ko,
Sabi niya, baka hindi sumagot ng test. Tapos sabi ko, baka nga. At least medyo nakalma ako nung narinig ko yun. Pero grabe. Grabe yung pag-atake sa sarili ko. Nung nakikita ko hindi sila tumatayo kasi sabi ko, hala, what if hindi pala importante ito? Mali pala yung pagbilang ko sa score. What if hindi mo pala talaga deserve yung score na yan? So yun lang. Pero medyo masaya ako sa progress ko sa psych assess. Kasi nga, yung simula ng review, psych assess yung nag-ano sa akin, nagpababa ng self-confidence mo. Self-esteem pala. Feel ko naman masasabi ko, almost a week ko tinutukan yung psych assessment before nga kami mag-review sa psych assessment. Kasi gusto ko makuha yung as much as possible yung mga discussion ni sir. Siyempre, kailangan ko alamin. Hindi naman alamin lahat, pero maging familiar na sa steps, anong pangyari. Para pag nagdi-discuss si sir, pag nag-explain si sir, naiintindihan ko. Tapos kung may clarification, nagigets ko. Kasi pag hindi ko binabasa in advance, tapos may nagtuturo sa harap, parang wala lang. Parang medyo, boom, wala. So, yun ang ginawa ko the past days before yung psych assessment meeting namin. Nag-breakdown pa ako. Hindi naman yung malaking breakdown. Pero yung parang talagang, ang dami sa psych assessment. Hindi ko na kaya. At least happy ako na yung efforts ko nun nagpakita naman. Kasi sometimes kailangan natin yung mga ganong wins para masabi sa atin na pumupunta sa tayo sa tamang direction. By the way, nakakatulong pala ang pagsaset ng mental. Alam mo na, sanay tayo lahat sa medyo pagiging self-deprecating. Tama ba yun? And I think nakatulong talaga sa akin pag sa build ng self-confidence din. Yung chant ng RGO na I will make it, I will top the board exams. Kahit minsan nakaka-corny. Sorry RGO. Pero effective. Doon ko talaga na-appreciate na, may use talaga pala tong chant. Tip, siguro, magkaroon ng self-positive. Basta yung parang mag-uplift lang ng mood. Next week naman ang aming pre-boards. Kinakabahan ako dun. Yun ang pinaghandaan ko ngayon. In terms of 4 subjects, I'm confident. Kailangan ko pa ng konting streamline sa IO. Pero I'm okay. AP Psych, same. Not as confident as IO, pero okay na ako dun. I just need to streamline. Kagaya ng durations of the sickness at yung differentiating factor. My God! Daming sakit sa abnormal psych. Dun mo talaga makikita kung gano'n ka-importante yung AP Psych. Psych assessment, I still have a lot to learn. Pahinga muna ako sa psych assess. Pagod na ako sa psych assess. Kasi kailangan ko din mag-focus sa developmental psych. Among sa 4 subjects, developmental psych, yung hindi ko talaga na-review. And next week na is pre-boards. Kaya kabang-kaba talaga ako. Ang masasabi ko lang sa experience ko is, grabe pala talaga yung kaba. Yung anxious feelings. Nakakasira ng araw. Siguro yun ang isang major tip ko din. Know how to handle yourself in stressful situations lalo na. Kasi matetest talaga yung emotionality mo while reviewing. Lalo na palapit yung boards. Ilang beses talaga ako na down sa mga test results ko nung first part ng RGO. After ko kumain, then psych ako. Bukas pala kasi sa Saturday. Kailan ko lumabas because merong meeting sa afternoon dun sa org na sinalihan ko. Or may pupunta na. Tingnan natin. Anyways, laban lang. July 21. So, kakagaling ko lang sa labas kasi may kaibigan ko. Nag-meet lang kami. Tapos bumili kami ng mga gamit na kailangan namin para sa both pre-boards and sa actual boards. And naisip ko gumawa lang ng konting what's in my bag? Ang bag ko, essential payo. Maulan sa Baguio. Panyo, kasi isa akong pawisin. Sabi, pinapawas ako hanggang ngayon actually. Keychain, ang aking first pack na binili. Wow! Courtesy of grocery. Isa sa mga binili ko. Mani. Okay daw ang mani para sa utak. So, bumili ako ng 3. Simple flavor lang. Mahilig ako sa mahang pero greaseless salted now. Para madaling kainin. Tapos, budala ako ng kaibigan ko kasi gusto niya nang mag-try ng tea alternate sa kape. Ako hindi ko kapapalitan ng kape. Kailangan ko yung kape. Pero may times kasi na may gusto akong inumin na mainit sa gabi. Pero alam ko pag magkakape ako hindi na ako makakatulog. So, itatry ko itong jasmine tea. Next, ang aking mahiwagang gatas. Nakita ko to sa Twitter. Lalo na tong ginkgo biloba na gatas. Nakakatulong daw mag-retain. Original plan ko is bumili ako ng yung gamot na may ginkgo biloba. Pero, mahal. So, sabi ko, ito na lang. Kasi gusto ko naman din ng milk. Walang masyadong maliit. So, bumili ako ng 4.
Ewan ko kung kasha eh. 1, 2, 3, 4. Hindi sponsored ng Nestle, pero sana sponsored. Tapos, bumili ako ng aking mahiwagang highlighter. Iba ko pang gamit, wireless earphone, wallet na nauubos na ang laman. Bahay ng eyeglass ko, pero hindi ko nadala yung eyeglass pala, yung case lang. IDs, SLU at RGO, susi, tripod. And last, ito yung main reason na lumabas kami. Ito yung aming white swallow. Nabili namin to sa Pelizloy kasi sa SM wala kami mahanap. May mga iba pero hindi siya pure white. May mga logos. Tapos ang mamahal. Ito nakuha namin as 230. Maganda na para sa one purpose use. Anyways, yun lang. Yun lang ang aking kaganapan today. Ay! Tapos! Jollibee! Kung plano nyong bumili ng Jollibee malapit. Pero wala dun sa malapit sa SLU ngay. Walang PC malapit sa Jollibee na PC. Nalungkot lang ako kasi yun yung isang gusto kong gawin. After 1 hour siguro, mag-cool down lang ako, mag-ayos. Babalik na ako sa review kasi pre-boards namin is this Wednesday. Today is Sunday. At hindi ko pa natapos ang DevPsych. Tapos babalikan ko pa ang psych assessment bukas. Good luck sa amin! Get ready with me as I prepare for my first day of pre-boards ng RGO. So today is July 24. It's our day 1 ng pre-boards. Kami ang last batch ng RGO Baguio na mag-pre-boards. Block 1, Block 2, tapos na sila mag-pre-boards. Dahil dun, syempre ang dami naming narinig na mahirap daw talaga. Grabe daw talaga yung exam ni Sir Clint. Anyways, habang nag-prepare ako, gusto ko lang mag-share ng konti. Nung weeks before pre-boards, kinakabahan ako. Ngayon, ewan ko, yung day before pre-boards, parang nawala yung kaba ko eh. Medyo concerned nga ako kasi parang ang concern yung bakit din ako kinakaba. Wala nang ang kaba eh. Hindi yung onti lang yung kaba, nawawala na yung kaba. Natatakot ako na baka ito yung katamaran ko nagtitake over sa akin. Alam ko namang nagre-review pa rin ako. Kulang nga lang ngayon. Ano nakaka-concern na nawala yung kaba ko. I hope sana meron pa rin akong konting kaba pag boards. Kasi syempre, importante pa rin may kinakabahan ako. Next is kagabi, nag-brownout. Di naman tayo binabagyo, pero may bagyong malapit sa Pinas. Tapos, dahil dun, lakas ng ulan, lakas ng hangin. Yan, nag-brownout tuloy sa amin. Buti nga bumalik eh, ngayong 6 AM. Kasi medyo palubat na. Anyways, ayaw kong patagalin tong clip kasi yun yung naghahanda ako. Sana okay ang performance ko sa pre-boards namin. Hope all goes well. It is what it is, I guess. Musta ngayon pre? Day 1 pre-boards. Napaka-basic. Dapat hindi rapat pa ni Sir Dulin. Day 1 done. Uy, pero medyo mahirap yung second test. Yung part 1, confusing. DevPsych. Ay, okay lang din. Hirap pa ako dun. Hindi, okay lang din. Hindi katulad sa second test na parang nawang pa. Nakagalo na lang ako. Day 2, ano yung expectations mo? Madali na lang. Yun, Day 1. Ang hindi ka makita. Walang makita. Day 1 update. Ang dilim ka. Basta ngayon, day 2. Basic na ako. Yun Pero at least may alam ako. Tulog ko kahapon. Parang ako ngayon yung walang alam ngayon. You're disturbing me. Go and play that. July 29, Okisti sa bamot, yawa, pisti, anak maturo, kinanamat, Jasmine, tina ko lahat. Walang effect, fucking ina. Ayaw ko mag-sleeping pills. Sabi sa akin ng mga kasama ko, ay mga nag-farm, antihistamine daw. Para daw wala yung side effects ng sleeping pill sa umaga. Try ko ang antihistamine. Kung this week, hindi maayos ang aking sleeping schedule, mag-antihistamine ako. Try ko lang. Hindi daily. Once lang. Parang siguro try ka sa isang araw para maayos yung sleeping schedule. Para the next day, try ko matulog yun. Gatas or jasmine tea? Ano ba talaga effective? Jasmine tea? Ay, hindi. Gatas. Ewan. Kasi sa bamat. Masasarak. Kaninang 11 AM pa ako natutulog. Anong oras na ba? Pukkin ang 1 AM na. Ino 1 AM na. Hindi pa rin ako makatulog. Yawa. Pisti. Sa bamat. O basta yun. Tayis na. Okay. Ay, siya pala magbibilang. Ano ulit? Nakalimutan ko na ng lyrics. RGO Baguio Black 3 is now ready to start the board exam. I can do it. I can make it. 1, 2, 3.
be the number one. Grab your license, psychometrician! Date check. Today is August 1. Hindi. Pala. 12 na. Today is August 2. Lakas ng manok. So it's around 1 AM. Katatapos lang na aming last RGO class. Okay, first of all, gusto lang sabihin na thankful ako sa RGO kasi at least meron akong mga lessons. Doon na lang kukuha talaga sa mga discussions nila. Mararamdaman mo talaga na ginagawa nila yung part nila. May passion naman sila sa pagtulong. Yung last lecture namin, medyo nahirapan ako mag-keep up. I won't say the name in respect, pero ang sasabihin ko lang is, wow! I think yun yung first time na talagang kinailangan kong mag-walk out. Ay, hindi walk out, umalis. Kinailangan kong pilitin umalis muna sa lecture kasi kailangan ko mag-compose, mag-breathe in, breathe out. There are times na talagang kailangan mong mag-step back, maka-gain ng better insight. The last day namin was, negative impression sa akin. Again, no disrespect. It's just, syempre, there are things talaga na nangyayari sa... Basta, di ko ma-explain. Basta all I have to say is, there's much to learn. I guess. Kasi nagka-flashback lang ako nung pre-boards ko. Nakita ko naman na I have improvements in terms of understanding. Pero parang, andun pa ako sa point na bakit parang kulang. Yung pa rin yung nararamdaman ko. Kaya, I'm medyo anxious and scared kasi I think 11 days, 12 days. Ang lapit na. Siguro yung point lang talaga is kinakabahan ako. At least bumalik yung kaba. Dahil dyan, di mo kayo ma-avoid na hindi mag-overthink. After ng last lecture namin, pumunta lang kami SM. Mili ng mga gamit. Yung envelope. At ang aking... Alam ko naman superstitions lang. Pero anything to calm your mind. I think yung reason din na inisip kong gumawa ng video is ito muna yata yung magiging last video update ko. Siguro yung next time na mag-vlog ako or mag-film the day of boards mismo. Kasi I want to focus so much na sa subjects ko kasi hindi ko talaga alam. There's more to learn nga ang sinasabi nila. Pero why? Why is there so much more to learn? So yun lang so far. Ewan ko na-mention ka na to, pero the reason na nagaganta ako nag-video, nag-vlog, siguro sa akin parang therapeutic yung ganito. Parang may kinakausap ako kasi parang na-vent out ko. Kasi syempre if mag-brand ako sa mga ibang kaibigan ko, yung iba, boards din, so parang mapangit naman kung yung burden ko, ibibigay ko sa kanila. Yung iba, busy na rin. Grabe, no? Yung ibang kaibigan ko, work ng problema nila. Tapos, hindi ko lahat sinabihan na mag-boards ako. Kasi I don't do well sa expectation. I can do well sa pressure, pero sa expectation, hirap ako dun. Meron yung bosses na parang, what if hindi mo ma-achieve yung expectation? Hala, what if andyan ka lang? Isipin mo yung reaction nila. Linimit ko naman, pero medyo nag-spread. Pag nasa review center ka naman, tas kabatchmate mo lang din sa SLU, yung mga ka-review mo, word spreads. So yun, this was my way of calming my nerves. Medyo nakakakama ko na medyo kalmado ako nang nag-vlog ako sa camera. Ewan ko kung i-edit ko, kung i-upload ko, kung i-advertise ko. Pero if nandito ka man, nakikinig pa rin sa akin, thank you sa pagsama sa journey ko. Matutulog na ako kasi bukas is busy. May pampat pa akong gagawin alongside review. And after that, full-on review. Yun talaga yung turned off wifi, turned off computer, tapos mag-in-depth reading ako sa modules. As much as possible, I want to get as much as I can with the remaining time. Hindi ko alam. Siguro yun talaga yung isang biggest tip ko. Strengthen nyo yung utak nyo. Yun yung kalaban ko ngayon sa totoo lang. Sarili ko. Develop good mental habits, practices, kung saan you can float on your own, kung gets. But anyways, yun lang. Hope to see you sa next clip. Claim it. August 11, 2024. First day of boards. Mahinang boses ko.
Kasi ang aga-aga. At ayoko may magising sa boses ko. At nakakaya mag-vlog sa public pala. On the way ako ngayon sa testing site sa UC. Buti na lang, hindi malaya pa. Malapit lang 5 minutes kung walang traffic at diretso. Ang nararamdaman ko ngayon ay numb. Kasi ang aking tulog ay sira. May mga 8 PM na akong nasa kama. Pero siguro mga 11 ako nakatulog. Sa tulog talaga ako hirap. Pero at least nakatulog pa rin. Kinapit ko na to para din magising ang utak ko. Kasi kailangan ko ang utak ko ngayon. This past week, wala akong naramdaman kundi kaba. Ewan ko kung side effect to. Pero parang ngayon nawala na. Actually kahapon, nung chinek namin yung room at nag-mask kami, nawala na yung kaba. Kinakabahan ako. Nasana hindi ito overconfidence. Nasana ito yung way ng katawan ko para pakalman ako. Ang lamig. Kaya nagnamb yung pakiramdam ko. Doon ako ngayon sa highway namin para kumuha ng taxi. Kasi wala pang jeep. Good luck sa atin lahat. Board exam, day 1 complete. Para sa honest opinion ko sa first day, wow! Ang daming rason kung ba't medyo nakaka-down. Una sa lahat, sa dalawang exam, ako palagi yung last na matapos. Ewan ko kung dahil mabagal ako sumagot, or mabagal lang talaga ako mag-isip, or napapa-overthink ako sa mga questions. Pero kahit talagang mag-focus ako, parang talaga yung last. Alam niyo yung time ko matapos sa psych assessment? 3:59. 1 minute na lang. At nakat off na yung aking exam. Tapos sa DevPsych, 3:56. Kasi tapos na silang lahat sa room ko ng mga 3:49. So, syempre, ako yung kinakabahan. Sino nga yung nanginig? Ito, syempre, ako. Anyways, kapagod. Ang masasabi ko lang sa exam is, wow! Wow! Kakaiba nga ang exam ng board sa RGO. Ang galing din ng RGO. Ang hirap nga ng test nila. To the point na napa-overthink ako minsan sa may ibang questions ng board. Naalala ko may question na medyo, di naman madali. Medyo basic lang. Pero dahil sa experience ko sa RGO, parang alam mo yung isip ako na parang, hala, what if parang ganto-ganto na logic na, what if, basta hindi ko ma-explain. Siguro yung mga ibang nag-RGO tapos ng boards, alam nila. Tapos ang masasabi ko sa DevPsych, wow, ang dami kong re-review until lang ang lumabas. Pero may iba din na alam kong na-review yung pag-form nila sa question. Bakit po kayo ganun magsulat? Pwede po bang direct to the point na lang tayo? Normalize direct to the point. Sa psych-assess naman, 130 items. Talagang nag-rush talaga ako doon. Dahil nga sa pag-rush ko, hindi maiwasan na may mga ibang items talaga na pinaghulaan ko. Pero hindi yung hula talaga na ABC ganun. Hula na parang after reading yung question, after 1 second, may sagot na agad. Hindi ko talaga na-analyze na gusto yung ibang question. Bawi ako sa second day. Both sa tulog at sa sagot. Plano ko mag-review pero sa totoo lang, hindi ko alam eh. Parang pagod ako. Tingnan na lang natin. And hindi ko i-allow na ma-down ako sa first day. First day pa lang. Babawi ako sa second day. Yun muna kasi ako'y pagod. Same spot. August 12. Ano sasabi mo sa exam, pre? Wow, date check. August 19, 5:16 PM. So ngayon, 1 week na after boards. At ngayon rin, yung release of results sa boards. And hindi ako nakapag-vlog nung past week kasi kabado ako. Ang dami kong ginawa sa week. Anything na pwede kong gawin para hindi ko mapag-isipan yung ngayon. Ang masasabi ko lang is, totoo nga yung sinabi ng mga past board takers. Yung 1 week daw after ng boards,
It's the longest week daw. Ramdam ko. I mean, mabilis siya. Pero parang sa utak ko kasi, ang tagal. Parang yung nung 2 months before boards, ang bilis. Parang yun yung naging 1 week. Tapos ngayong 1 week after boards, yun naman yung naging 2 months or 1 month lang naman. Gusto ko sana parang kunin yung thoughts ko bago ko malaman yung results. Sabi ko gusto ko bigay yung thoughts ko pero wala akong mabigay na thoughts. Ano lang, I pray na sana makuha yung gusto ko. Sorry, itong past week na to talagang yung utak ko wala ngaysan. Walang ako. Yung thoughts ko pupunta dun, yung mga nararamdaman ko na nakahalo minsan sa mga kaba. Ewan, basta kinakaba ako. Ngayon nga gusto ko rin sanang pumunta sa Yellow Trail pero umulan. So siguro ngayon hanggang gabi hintayin ko. Ewan, basta yun. Yun lang muna siguro. Hopefully, yung next clips na mapapanood nyo ay magaganda. Hopefully. 8:27. Wala pa rin results. Naglalaro lang ako para ma-distract ako pero nakakakaba. Same type pa. Wala pa rin. Babaliw na ako. Time check. Grabe. Nakailang laro na ako. Wala pa rin. Ang pawala ng kaba, naglalaro lang ako. Pero wala pa rin. Tingnan na kailan na ako. Nakakakabalods. Alaus pa rin. Boy, nakailang Valorant game na ako. So sobrang tagal pa rin. Nagutom na ako. Kain ulit. Anyways, dito tayo. Mag-review nga tayo. Hala, nakalimutan. May times nga pag nasa kwarto ko, tapos tinitingnan ko lang yung wall posters ko. Yung mga yan. Pag tinitingnan ko ngayon, parang familiar. Pero bakit hindi ko gets? Parang ganun. Ito ata yung longest 24 hours ko eh. Ang mangyayari is mag-snack lang ako saglit. Tapos laro ulit. Hindi ata ako makakatulog na hindi ko nalalaman. Sa pata. Narinig niyo ba yun? Prepare lang ako snack. Tapos laro. Anyways. Alam niyo, nakakatawa. After ko binaba yung phone ko, after ko kumain dun, pinost na. Hindi ko pa binubuksan. Titingnan ko lang yung post. Kasi syempre napapaisip ka kung paano kung hindi... I mean ako, medyo... Shit. I mean, napapaisip ka, what if after ko pindutin yung link, hindi ko magustuhan yung makita ko. Nakikita ko na yung mga chat. Either sa group chats lang yan, or private message. Sa website na ako. Ano man ang results, at least masasabi ko sa sarili ko na talagang pinagpuyatan ko to, pinaghirapan ko to. Alam ko namang pinaghirapan ko to. So kung ano man makita ko, yun ang magsasabi ko, enough na yun. Anyways, first game as a board passer. Hi, date check, February 10, 2025. So that means yung last clip na nakita nyo is 6 months ago. After malaman yung board results, hindi na ako nag-record. Kasi syempre, yung vlog na ginagawa ko throughout the video, yung journey ko sa review, yung thoughts ko during review, while waiting for the results. It didn't make sense na mag-vlog pa ako after ko nalaman yung results. And also, ang daming nangyari, syempre, after ng boards. Pero most of all, medyo tinamad na ako mag-record. Until today, yung video na nakita nyo, I started editing that noong September of 2024. I only finished ngayong February of 2025. So, bali parang 5 months in the making itong video. Gusto ko sana matapos sana before 2024 pero hindi ko kayang matapos. So, ngayon ko lang siya natapos. At saka kasi meron akong isang video project na ginawa. Since mas kailangan siyang matapos before 2024. Check nyo. After ko matapusin i-edit yung video, syempre, parang ang pangit naman na I left it at that. That's why I decided to record one final vlog as an RPM. I would like to end this video with parang last
Mementos. 2 parts actually. First is tips. I'll give one tip na I think summarizes yung entire that can be applied to the general population. So the biggest tip I have is be comfortable with being uncomfortable. My board's review, talagang, di naman natin masasabi na smooth riding. Talagang, it was a challenge. Both mentally and physically. Pero if you have a goal, it's a challenge that you should take with all your heart, mind, soul, and puss. It should be something that your entire you is willing to work towards. If plano mong mag-RGO or other review centers, go with people that you're comfortable with. Fortunate ako na nakasama ko yung blockmates ko, but at the same time, fortunate ako na may kasama akong kaibigan na nag-review dun sa RGO. Naging less hassle yung pagre-review kasi parang natutulungan kami. Parang ganun. So in a sense, parang you don't feel alone. Another way of finding comfort in the uncomfortable is taking breaks. Simple na gala lang. Simple breaks. Take it. You know, don't push yourself so much that you lose sight of your objective. Allow yourself to feel human. Second, my shoutouts. So, una sa lahat, ang unang shoutout ko is RGO. Ang dami talaga nilang binigay sa amin. Resources, tips, help, basta anything that is useful and applicable to anyone. Next shoutout is blockmates ko. Blockmates from the same block ng college and blockmates sa RGO. Next, my friends. My friends that include people na hindi din nag-boards. Friends sa Discord who were there when I was going f***ing crazy. They were there to offer support, their good luck, their kaya mo yan. It's the small moments na talagang you tend to treasure. Wow! Treasure! Tapos friends that did not take the boards, they gave affirmations, good lucks, and congratulations. Pati na din yung mga friends ko nung senior high. Siyempre medyo hiwa-hiwalay na yung buhay namin. They still offered, sympathies, supports, and anything. Next, my parents for being so understanding sa months of review. There are things na pwede ko sanang gawin pero hindi na nila hiningi sa akin kasi they know na I was focused sa review. Tapos syempre financial, hindi naman ako makakabayad ng mga review on my own. Isa sa tinulong ng parents ko is yung pagluto. Hindi na nila kailangan gawin yun eh. Parang alam ko na sana yung plano ko para hindi na rin sila magising ng super aga. Pero doon sila, both gising, just helping out however they can. I really appreciate yung pagiging helpfulness at understanding ng magulang ko. Next and last shoutout, syempre sa kaibigan ko na kasama ko sa boards. Congrats ulit sa atin, pre. Thankful ako na at least magkasama tayo dun sa review kasi yung mga times na nagbe-breakdown tayo sa chat, di naman breakdown, pero parang nasa stress tayo sa chat. Tapos yung nagta-tryouts na quiz, yung mga ganyan, yung nahanap nating quizzes either sa Twitter or sa ibang sources. Tapos yung mga spontaneous kapehan after yung intense review sa RGO kasi ayaw nating umuwi kasi pagod tayo. So, congrats ulit sa atin, pre, and wish you luck in your future endeavors, kung saan man yun. So, yun yung mga shoutouts ko. Yun lang muna, siguro. Kasi ayaw ko na rin pahabain yung video. Baka walang nanonood eh. Smash that like kung nanonood pa rin kayo. Gusto ko lang sabihin pala, habang in-edit ko, nostalgia ako sa board exam kasi it's a special, challenging time para sa akin. So, nung pinapanood ko yung thoughts ko, yung nakikita ko yung photos from last year, di ko naman sinasabi take me back. Pero, nami-miss ko. Thank you so much for watching. I hope na-enjoy niyo yung video. I tried to make it as fun, as visually pleasing as possible. And this will be uploaded on February, meaning that about next month, there will be a new batch of psychometrician board takers or reviewees who are starting their journey sa review. All I have to say is, good luck. I hope we build a community, a profession that values the needs of others also. Again, thank you so much. And keep the hope alive.